Hello! Kumusta po kayo na mga subscribers at kapwa ko taxpayers? Kumusta po? Kayo ba ay nakapag-register na ng inyong books of accounts? Lalong-lalo na sa mga bagong register pa lang sa Bureau of Internal Revenue. Ngayon ay May 24, 2025. As of today, under maintenance pa rin ang ORUS. Kaya dapat magpa-register po kayo sa BIR Revenue District Office kung saan po kayo naka-register or nagpa-register ng inyong negosyo. Ano ba ang mga books na dapat dalhin? Kasi maraming nagsasabi na eto lang kasi yung binigay na books ng BIR. Actually, hindi BIR ang nagbibigay ng books of accounts. Dapat tayo talaga ang nagdadala at magpaparegister ng ating books of accounts. Kailangan po mag-prepare, bumili na bago pumunta sa BIR ng 2 columnar para sa Cash Receipts Journal at saka sa Cash Disbursement Journal. Isang journal para sa General Journal at saka isang ledger para sa General Ledger. Kapag nasa RDO na, doon sa RDO, meron silang pangtatak na dito ini-stamp sa first page ng columnar or manual books of accounts. Then, fill upan yung mga details at mag-fill up din ng BIR Form 1905 para maipa-register ang manual books of accounts. Ang ating manual books of accounts ay hindi kailangang every year ipa-register. Magpa-register ulit ng panibagong manual books of accounts kapag malapit nang maubos ang pages ng ating libro. So, 50 pages ito. Pwede namang sulatan ng back-to-back kung konti lang ang inyong transactions. So, hindi siya kaagad mauubos ng 1 year. So, kung sa second year, malapit nang maubos, magpa-register ng panibagong set of manual books of accounts bago gamitin. Kung okay na, pag nag-online na ang ORUS, pwede na kayong mag-rehistro ng inyong books of accounts sa online registration and update system. Kailan ba dapat magpa-register ang mga bagong taxpayers? Kailangan magpa-register na kaagad kayo sa inyong RDO kapag kuha na kayo ng Certificate of Registration. Ang deadline is on the initial quarter of filing. So, kung nagpa-register ka sa BIR nitong April, May, June, so ang filing ng quarterly percentage tax ay July 25. So, ang deadline din ng pagpaparehistro ng books ay July 25, 2025. Tapos naman, kung ano ba yung mga isinusulat dito sa columnar. Sa columnar, so ang columnar natin kanina, dalawa yun, di ba? So, Cash Receipts Journal and Cash Disbursements Journal. Sa Cash Receipts Journal, dito isinusulat ang benta natin sa araw-araw. Kapag naman sa mga service-oriented companies, dito isinusulat sa Cash Receipts Journal ang mga bayad sa serbisyo. Kung kayo ay nagpapautang ng inyong services or inyong produkto, kailangan nyo po ng another book of account, yung sales journal, para sa pag-record ng credit sales. Kapag naman cash basis lang ang inyong transactions, hindi na kailangan ng sales journal. Sa mga usually sa mga services or kaya sa mga wholesaler ng products, sila yung mga nagngangailangan ng sales journal. So, additional book 'yon para sa mga
merong credit transactions. Sa mga businesses naman na meron silang purchases on credit, sa mga suppliers, nagpapautang ang kanilang mga suppliers, pwede din silang mag-add ng isa pang book, yung purchases journal. Kapag nag-deliver at nag-issue ng sales invoice ang supplier, ire-record siya sa purchases journal. Upon payment of accounts payable, so ire-record naman sa cash disbursement journal. Ang mga payments for purchases and expenses, dito po isinusulat sa columnar book sa cash disbursement journal. Katulad ng payment for taxes, nagbayad ka ng business permit, so dito siya isusulat sa cash disbursement journal. Isulat ang date, reference number ng resibo, description ng transaction, kanino nagbayad, then amount. Ano pa? Kung sa mga TNVS, araw-araw sila, merong expenses sa kanilang fuel, oil, kung ano-ano pang auto supplies, repairs, dito po isinusulat sa cash disbursement journal. Dito naman sa journal, dito isinusulat yung mga transactions na kung meron kang special journals na cash receipts and cash disbursements, so mga non-cash transactions, dito siya isinusulat sa general journal. For example, sa end of the year, to record the actual inventory count, yung amount ng inventory, dito siya i-record sa general journal. Kapag nag-accrue ng taxes and licenses, kasi as of December 31, cut off ng year, ay liable na tayong mga taxpayers ng percentage tax payable or VAT payable kapag mga VAT registered taxpayer. So, i-accrue natin yung payable, i-accrue natin yung expense, then magkakaroon tayo ng utang. I-remit natin sa BIR sa the following month. So, ang deadline ng percentage tax at saka value-added tax ay on the following month, January 2026, halimbawa, for the year 2025. Isa pang nire-record na transaction dito sa General Journal ay yung depreciation expense. Depreciation of fixed assets. For example, sa TNVS, ang kanilang fixed asset ay yung transport equipment. So, i-depreciate yan for how many years na magiging useful yung sasakyan. So, usually, pag ako nag-depreciate ng TNVS, nilalagay ko 5 years. Then, kung ilang months ang business nito or nagamit yung sasakyan for the business, yun yung i-proportion lang yung depreciation expense. So, every year yon may annual depreciation expense. Ano pa? Pwede din ang interest expense. Kasi kung doon sa cash disbursement journal, ang na-record nyo lang ay debit loans payable, credit cash. So, hindi na-recognize yung interest expense. Pwede dito i-record ang interest expense sa general journal. Magkakaroon lang ng adjusting entries. Prepaid insurance, pwede din i-proportion sa number of months na nagamit na yung insurance. Kung merong adjustment sa sales, sa mga expenses, pwede po dito sa general journal. Whatever error sa mga journals na gustong i-correct at year-end sa mga adjustments, dito po nire-record sa journal. Kapag naman sa mga taxpayers na sabi nila, kumukuha sila ng pasweldo sa sarili nila, sa business nila,
Ang entry niyan to record is debit to drawing. For example, sa akin, Guillermo Drawing. So, ang sweldo ko sa sarili ko ay withdrawal siya from business. Yan nire-record sa cash disbursement journal. Ano pa? Sa ledger naman, ledger, ito yung summary ng lahat ng accounts for the whole year. So, ito, may mga letters, alphabetical letters, ng mga charts of accounts. Dito, pwede kayong mag-message sa akin ng mga sample nitong mga books. Naka-format lang siya sa Excel at ililipat nyo lang dito sa, sa inyong manual books of accounts. Dito sa ledger, for example, ledger ng cash. Kung sa journal nyo, sa cash receipts journal, debit ang cash, so dito din siya sa left side, debit. Kapag naman sa cash disbursement, ang cash doon ay credit. So, dito naman siya sa credit side ng ledger. At the end of the year, kunin yung balance. Total ng all debits, total ng all credits. So, yun yung magiging balance. At yun yung magiging amount na kukunin natin para sa ating financial statements. Kung gusto nyong matuto sa paggawa ng financial statements, pwede po kayong mag-book sa akin ng one-on-one tutorial. Tuturuan ko po kayo kung paano magsulat sa inyong manual books of accounts, then gumawa ng financial statements. Kung meron po kayong questions, pwede po kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Sana ba mayroon kayong natutunan sa aking video ngayon? Thank you so much for subscribing to my channel. Meron pala akong membership sa aking channel. Pwede po kayong mag-support sa aking channel for 129 per month. Meron po kayo akong mga exclusive videos para sa aking mga members. Thank you so much. Bye!